So, what's up mga ka-over? Magandang gabi sa atin lahat at lalo na sa aking mga bagong followers, bagong mga viewers. Bago nyo matunghayan ang aking Real Talk ngayon, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel, Pulido John Real. At mag-follow na rin kayo sa aking Facebook account at sa aking Facebook page. So, ayan, ating matutunghayan ngayon about sa mga pangyayari dito sa mundo, no? May bago akong napanood ngayon na usisahan nila, yung pinagdebatihan nila yung about sa mundo, kung bakit daw pinag-aawayan nila yung relihiyon, yung mga salita ng Diyos na hindi tugma doon sa ibang Biblia, no? Ayan, so ang masasabi ko lang ay talagang siguro ganun talaga yun eh, kasi Biblia yun eh. So ayan, may pastor ako na babanggitin dito sa vlog ko na to, si Brother Eli. Yan, itong pastor na to ay matagal na naging pastor, siguro mga 50 years na mahigit. So marami nang siyang alam. So ngayon, ang tanong ko sa kanya, Brother Eli, ang tanong ko sa iyo, ikaw ba ay inatasan o inutusan ng Diyos na dadalhin mo ang pangalan niya? Inutusan ka ba ng Diyos na mangumbida ka ng mga tao? Ikaw ba ay Brother Eli, nakasulat yung pangalan mo sa Biblia? Kung anong relihiyon yung tinutukod mo, kasi ang alam ko ang tinutukod lang ni Kristo na relihiyon ay ang Iglesia ni Kristo. Nakasulat naman yan dyan sa Mateo 16, basta doon yun sa Mateo. Wag na kayo mag-comment, alam na nila yun eh, sa mga lahat ng mga pastor, di ba? Ngayon, marami nang dumating na gera. Ito yung gera na hindi nakakasakit. Iba yung baril na gera, yung gera na tamakan ganun yun eh. Gera. Ito yung ibig sabihin sa Biblia. Ito yung pahiwatig na malapit na bumaba sa lupa si Kristo. Alam mo yan, Brother Eli, no? Alam mo yan eh. Ako hindi ako pastor, kaso maraming alam sa ganyan eh. Ito yung sinyalis na malapit na bumalik si Kristo, kasi nakasulat sa Biblia, maraming darating na gera. So ito na yun, ilang bagyo nang dumating sa ating buhay. Ang ngayon ating tutunghayan, itatanong ko sa inyo, lahat kayo mga pastor, mga pare, gaano ba kakapal yung Biblia? Gaano kakapal? Ganun. Siguro pag ako nagbasa niyan, wala pang 2 araw, ubos ko na yan. Ang tanong ko, Brother Eli ha, ito personalan na ha, pastor ka, ako nanonood lang, normal na tao lang ako. Itatanong ko sa'yo, bakit mo tinitipid yung yung pagbabasa ng Biblia? Nakakatiyak ka ba na totoo yung nakasulat sa Biblia lahat? Di ba? Gawa lang ng tao yung Biblia na yan. Maraming pahina sa Biblia na dinagdagan at binabawasan. Kaya wag kang magalit sa ibang mga pastor, kasi ganun din sila, kulang sa pag-iisip. Kuwang-kuha mo na, Brother Eli. Galing mo no.
Bakit ikaw ba nakakatiyak pagdating ng paghukom? Maliligtas ka ba? Yan ang hindi mo alam at yan din ang hindi namin alam. Kaya sana bago ka maghusga, isipin mo ng mabuti. Di ba nakasulat sa Biblia? 10 kautusan nung kay Moises. Nung dumating si Kristo, ilang kautusan yung sinabi niya. Kung ano man lang yung sinabi ni Kristo, yun lang yung at mga apostol, siyempre, konti lang yung nalalaman natin kasi iba yung lengguwahe nila noon. Ngayon, merong translator. Ang problema pagdating sa Biblia, maraming nadagdag na mga salita at ito pa ha, parang pinag-scramble yun eh. Hindi maintindihan eh. Parang ano yun yung gusot na sako. Kasi iba-iba yung ano niya, yung papahiwatig, di ba? Kaya kumbaga nakakahilo eh. Para kang timang. Kasi nagsasalita ka, tapos yung binabanggit mo pala mali, di ba? Sayang din yung paniniwala mo. Kaya mahirap yung ganun. Sana maintindihan mo. Hindi lahat ay perpekto, nagkakamali din. Sana aksipin mo rin na mali ka din. Kasi ganun din yung iba eh, ina-accept din lang na mali sila, pero wag ipagpatuloy yung mali. Kasi isipin mo parang ano eh, hindi mo maintindihan eh. Putol-putol, di ba? Putol-putol. Pwede naman diretsuhin yan para maintindihan nila, di ba? Kaso yung ginagawa, binasa yung kunting pahina tapos lipat naman dun sa iba. Paano maintindihan ng mga tao yun? Parang timang, di ba? Sinong timang dun, di ba? Parang ikaw yung timang, hindi yung mga tao.